Sino ba 'tong nagtatanong? Si Bagong Lipunan. Okay. Ito no, para hindi tayo ma-copyright, liitan na lang natin kasi nagka-copyright 'tong mga hayop na 'to eh. So ito no, itong si Bagong Lipunan, tatanga-tanga din 'to eh. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano ka bullshit itong si Bagong Lipunan. 'Di ba? Alam naman po natin na isa sa pinaka-advocacy nakatangahan ni Bagong Lipunan ay yung Let's Sara Lead. 'Di ba? Nagtayo pa siya diyan ng ng isang petisyon na may bayad. Nagtayo ng isang petisyon na may bayad dito si Bagong Lipunan para dun sa kanyang kalokohan na Let's Sara Lead. Pero mga kababayan, nagulat na lang talaga ako no. Naalala ko bigla kanina habang gumagawa ko ng slide nito. Meron pala akong napasahan na si Bagong Lipunan pala dati ay anti-Sara, anti-Duterte yan dati. At may ebidensya ako dito. Huwag mo itong tatanggi, Roy. Tarantado ka. So ito, pakinggan natin sinabi ni Roy Domingo dito. Ito nangyari ito sa mismong press conference na sinasabi ni Arnie Tevez. Okay So dito makita natin dito na SMNI talaga yan. Yan 'di ba? Nakita niyo 'di ba merong SMNI na logo. So ito ay naka-simulcast sa SMNI. Ngayon, tingnan natin yung tanong ni Roy Domingo dito. Sige. Yes, go ahead po, mga sir. Hi. Hello po. Hello. Opo. Yeah, my Congressman Tevez and Attorney Topacio. Yes, go ahead. Yeah, may katanungan lang ako. Nakikita na natin yung problema na ginikipit po kayo, okay? Ayon din sa ating pag-analyze, pag-observe. So, kasi iniba nila yung definition ng terrorism eh. Okay? Kung makikita mo naman, i-google mo terrorism, iba talaga. So, hindi angkop para sa kaso. So, ang katanungan ko, ano yung makakatulong sa iyo? Would the Plan B help you in this case? Ibig sabihin ng Plan B, like mapalitan si Sara, si Bongbong Marcos ni Sara, or change ng administration. Ano po sa tingin niyo? Would that help you? Ako mauna. Ako, sa totoo. Putulin muna natin dito, no? So, ang tanong dito ni Roy Domingo, di ba? Kasi ito kasi yung advocacy niyang katangahan eh. Let Sara lead daw eh. Ito yung advocacy niya eh. So dito, talagang ini-insist niya talaga kay Arnie Tevez yung kanyang advocacy na let Sara lead. Actually, okay naman yung tanong ni Roy. Malinaw naman yung tanong niya. Hindi okay yung punto, pero malinaw yung tanong niya. So pakinggan natin dito yung sagot ni Arnie Tevez na parang parang napaka-illogical eh. Sige. Hindi lang makakatulong sa akin, makakatulong sa ating buong bansa. Kung makamulat or magising ang taong bayan sa buong katotohanan. At wala namang magagawa ang lakas ng gobyerno kahit martial law pa kung taong bayan na ang gumalaw. Napakinggan nyo ang aking sona. Ewan ko lang kung may mali sa sinabi ko. Pero sa mga taong bayan, alam ko maraming may takot. Pero kung masaya kayo sa buhay dyan, nasa sa inyo yon. Kung masaya kayo sa mahal na bigas, kung masaya kayo sa pagbubudol sa inyo na magiging 20 ang bigas, hanggang ngayon 40 pa rin. Kung masaya kayo sa pagsasabing unity, pero sa totoo nagkakawatak-watak, nasa sa inyo yun. Pero ang pinakamakakatulong, hindi lang sa akin, sa ating lahat, ay dapat magkaisa tayong lahat para ipaglaban kung ano ang tama. Again, as I promise, kung may maglakad sa EDSA, magsimula, sigurado, I promise you, 1,000% I will be there. Sige, mag-rally tayo sa EDSA para umuwi na si Tevez. Ang sabi ni Tevez, kung magkakaroon daw ng rally sa EDSA, di ba nagpo-provoke siya ngayon ng rally sa EDSA. Kung magkakaroon ng rally sa EDSA, punta tayo para umuwi si Tevez nang mahuli na. Pero ito mga kababayan, ito yung nakakatawa kasi dito. Ngayon, itong si Arnie Tevez na isang dineclare na isang ganun na nga. Hindi ko kasi mabanggit eh. Isipin niyo kung gaano siya katanga. Alam niyo kung bakit? 'Di ba nag-uudyok siya ng rally sa EDSA? Doon nga mismo sa mismong lugar niya eh. Sa Negros eh.
Wala kang nagrally dun eh. O, may nagrally ba dun sa mismong baluarte niya sa Negros? Na yung mga tao nagsisigawan ngayon na, si Arnie Tevez mabait. May gumawa ba nun sa Negros? Di ba wala? Tapos ngayon, ang gusto mo mag-EDSA pa? Simulan mo muna dun sa sa Negros. Di ba mga kababayan, ganun po yung logic. Nag-uudyok siya ng rally sa EDSA, sa Negros nga walang rally. Ay, ano yun? O, mas tanga yung mga sumusuporta kay Tevez. Hindi nyo ba alam kung gaano kasama yung ginagawa ninyo ngayon na sumusuporta kayo sa taong dineclare na isang ganyan nga? Di ba meron akong panawagan, di ba? Kasi maliit lang kasi yung channel ko eh. Kung malaki-laki sana yung channel ko, di sana naka-influensya tayo ng maganda-ganda. Na i-report po natin. I-report po natin yung mga vlogger na sumusuporta sa taong ito. Tingnan ninyo kung sino yung mga sumusuportang vlogger dito. Yung grupo din po na yan, di ba karamihan dyan, is mga vlogger ni Isko na mga binayaran. O ngayon, kanina naalala natin yung tanong ni Bagong Lipunan. Na ang gusto niya daw is let Sarah lead. Di ba tinanong niya rin ito kay Arnie Tevez? Bagong Lipunan, paano to? Actually, meron pala akong napasahan ng screenshot na ikaw ay anti-Duterte talaga. Ito yung lumamang page. Di ba yung page ngayon ni Bagong Lipunan, yung Bagong Lipunan 2.0, na ang sabi niya doon is na-hack daw or ni-report daw ng gobyerno. Ayan yung sinasabi niya. Unang-una, Bagong Lipunan, paano re-report ng gobyerno yung pangit mong page? Bukod sa pangit ka na nga, sinungaling ka pa. O ito, post mo yan, di ba? Buti na lang naalala ko na kasi ito mga kababayan, yung kwento ng screenshot na to mga kababayan, kasi hindi ko pa kilala si Bagong Lipunan noon. Hindi ko pa siya kilala noon. Siyempre, ako, bago lang ako sa political blogging noong 2021, pinagtanong-tanong ko kung sino ba yung nagmamay-ari ng page ng Bagong Lipunan. Kasi nga, nagtataka kasi ako na loyalista tapos anti-Duterte. So, naipasa ko itong screenshot na to. So, buti naalala ko kung kanino ko naipasa. So, ito, sabi ni Roy Domingo, ito page mo to dati, huwag mo itong itatanggi. Budol-budol na poon. Si Duterte yan. Kung mababasa nyo po mga kababayan, sa petisyon ni Bagong Lipunan, ang nakalagay doon, ang gusto niya daw ay ipagpatuloy yung nasimulan ni Duterte na hindi nga nagawa ni PBBM. Paano pagpapatuloy? Tinawag mo kang budol-budol. Yan Matagal mo na palang ginagamit yung word na budol-budol eh. Ganon katanga yung mga naniniwala kay Bagong Lipunan. Ngayon ang sinasabi mo, let Sarah lead. Anti-Duterte ka dati, hindi lang yan, ito pa. May post ka mismo kay Sarah. Ayan ikaw yan Bagong Lipunan ang sabi ni Bagong Lipunan, todo endorse mo ka para manatili sa pwesto. Baka balik ulit sa lumang trabaho. Sa bagay, may OnlyFans na. Tapos, yan, si Sara Duterte. Ngayon, paano mo ngayon ito sasagutin? Kita mo kung gaano ka bubo, di ba? Kung gaano ka katanga. Ako hindi ako naniniwala na terminate una mong Facebook page. Mas naniniwala ako na talagang sinarado mo yon kasi ang daming ebidensya na anti-Duterte ka talaga dati. Kita mo katangahan mong hayop ka. Ngayon, magsisimula ka ng isang petisyon na let Sarah lead. Dati ka namang anti-Sara, dati ka namang anti-Duterte. Bubo, ito sana makuha nyo mga kababayan doon sa mga active po sa sa mga active sa Facebook. Pwede nyo i-share to yan, screenshot nyo na lang. Yan Siya yan eh. Siya yan. Magle-let Sarah lead ka tapos ito ka. Dati ka namang anti-Duterte ito pa. Screenshot nyo na lang. I-share ninyo.